Direktahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Sasakyan ng pinatay na anak ni Atty. Oliver Lozano, natagpuang sunog sa Bataan. Pamilya ng isa pang pinatay na car trader, handang magbigay ng pabuya sa ikadarakip na mga salarin. Asawa ng biktima, hindi napigil ang emosyon. Dahil sa mga karumal-dumal na krimen, panawagang ibalik ang death penalty. Pinabura ng ama ni Benson Evangelista. Chef at pinsan ni dating Senador Mar Rojas na si Margarita Flores, na biktima rin ng mga carjacker. Tinulak doon sa banda ron. Pinadapa, mamaya puno kasi ng kutsi, tuwag mo na yung kutsi. Exclusive, mga expired na hotdog, delata, keso at iba pa. Nasabat sa palengke ng Balintawak. Expiry date na mga produkto, tinoktor para di halatang paso na. Exclusive uli, 15 anyos na kasambahay, nagreklamong minamaltrato siya ng amo. Suspect, todo tanggi. Pangulong Aquino, ipinagtanggol ang pagpili sa dating running mate na si Mar Rojas bilang chief advisor at troubleshooter. Nobody will begrudge me yung if I will seek the assistance of people who have competencies. Kalokohan naman yung kailangan ko. Ako si Superman. Kaya ko lahat yung mag-isa. Sa China, wheelchair, dumaustos sa walkalator. Solen Yusuf, nagkwento kung paano siya inaalagaan ni Richard Gutierrez sa kanilang shooting. Hindi kaya na-develop na? At Aljur Abrenica, rumampa bilang si Machete. Mula sa GMA Network Center, narito si Mel Bianco. Ito ang 24 oras. Magandang gabi po. Nasusunog pa ng datnan sa dinalupihan sa Bataan ang sasakyang naging tulay sa brutal na pagpatay sa anak ni Atty. Oliver Lozano na si Emerson. Paniwala ng mga otoridad, posibleng malaking sindikato ang nasa likod ng krimen. Sinunog daw ang sasakyan para burahin ang mga bakas ng mga salarin. Live mula sa dinalupihan sa Bataan, nakatutok si John Consulta. John. Mel, na-recover na ng mga otoridad ang Kia Carnival van na ibebenta sana ni Emerson Lozano bago makita ang kanyang sunog na katawan sa Pampanga ilang araw na nakakaraan. Nakita ang Kia Carnival van kanina dito sa Dinalupihan, Bataan habang nasusunog. Kuwang-kuha sa cellphone video habang nilalamon ng apoy ang sasakyang ito na inabandona sa Purok 2, Barangay San Simon, Dinalupihan, Bataan. Kwento ng mga residente rito, pasado alas 2 ng madaling araw nang gisingin sila ng sunod-sunod na pagputok mula sa nasusunog na sasakyan. Natakot nga ako, kala ko nga talaga lalabas na yung mga bala. Para bang narinig mo yung nagbabarilan ba? Ang apoy halos lumalabas na sa mga bintana, malaki na. Hanggang sa tuluyang lumaki ng lumaki. Hanggang pumantay nga sa kuryente ng ilaw. Sa taas. Matapos maapula ng mga responding bumbero ang apoy, tumambad na ang tupok na sasakyan. Sa tindi ng pagkakasunog, natunaw ang ilang bahagi ng makina, pati na ang katawan ng minivan. Dahil nga po medyo malaki na apoy, wala na po natira doon sa sasakyan. Halos naubos na yung pagkakakilalan, yung kulay, pati yung mga plaka, wala na po tayo nakita. Sa kabila ng matinding pinsala, may mga lumitaw pa rin pagkakakilanlan tulad ng tatak ng sasakyan. Pero kinailangan ng persahang buksan ang hood ng van para makuha rin ang engine at chassis number nito. Sa cross-checking, nagtugma ito sa Kia Carnival na binibenta ni Lozano bago ito mawala. Totally na nasunog na yung ating sasakyan. Hindi na natin ma-identify kung ano yung kulay at saka kung ano yung mga ibang detalye. Bago namataan ang nasusunog na Kia Carnival na ito, meron na namataan na ilang mga sasakyan ang ilang mga saksi na nagmamadaling lumabas patungo sa bahagi ng Florida Blanca sa Pampanga. Kabilang daw ang isang motorsiklo, isang tricycle at isang kulay puting kotse. Malayo kasi ako, dyan lang sa harapan namin.
doon sa may kanto, doon sila lumabas. Hindi ko namukahan kung sino ang mga yun. Pero yung dalawa yung nakita ko. Hindi ko alam kung saan sila pupunta nun. Pero nakita ko talaga yung dalawang, isang single at saka isang sidecar. Kumuha na ng sample ang Bureau of Fire Protection sa sasakyan para ma-examine at matukoy kung ginamitan ng gasolina o anumang likido bago ito liyaban. Sa ngayon, Mel, ay kapansin-pansin na nga ang mga checkpoints na itinayo sa mga highway dito sa Bataan. Tuloy-tuloy daw ang sinasagawang investigasyon ng mga otoridad para matukoy ang nasa likod ng panununog ng inabandonang minivan ni Lozano. Mel? Maraming salamat sa iyo, John Consulta. Ibalik ang death penalty. Yan po ang hiling ngayon ng pamilya ng isa pang pinatay na car trader na si Benson Evangelista. Handa rin daw ang pamilya na magbigay ng pabuya sa ikadarakip ng mga salarin. Nakatutok si Julie Segovia live mula sa Mel, isang araw matapos makumpirmang si Benson Evangelista nga ang natagpo ang bangkay sa Cabanatuan City, sama-sama namang humarap sa media ang pamilya Evangelista para manawagan sa hinihingi nilang hustisya. Uwi na kita. Para hindi tayo sigurado. Uwi ko na to. Hindi tayo sigurado. Para hindi tayo sigurado. Boy! Tayo sigurado, boy! Boy! Hindi tayo sigurado, boy! Hindi tayo sigurado. Sa hinagpis na ito kahapon ng ama ni Benson, ramdam niya na ang sunog na bangkay sa anak niyang nawawala nung nakaraang linggo pa. Nakita ang sunog na bangkay sa barangay Buliran sa Cabanatuan City, Nueva Ecija noong Biyernes. Isa ang sintro na ito sa nakilala ng ama at ang mga litrato nakuha ng soko. Kanina, bagaman nagdadalamhati, isang matatag namang Arsenio ang humarap sa media, kasama ang kanyang buong pamilya, kabilang ang asawa ni Benson na si Grace at dalawang anak nito. Justice, kung sakali, pag nawala na ako, ikaw maglilibing sa akin, kako. Ngayon, na-reverse. Napakasakit sa isang magulang na na-outlive niya yung anak niya, no? Ngayon, baliktad, ako naglilibing sa kanya. Alam mo, simula kasi nung magsabi. Matatag ding humarap si Grace. Kaya namang nagbago. Nandiyan naman siya eh. Katawan niya lang naman yung nawala eh. Pero yung spirit niya, yung emotional support niya nandito, nasa akin. Kaya dito lang siya sa puso ko, hindi siya mawawala. Kaya yun yung magpapatibay sa akin. Kaya matutuloy ko to. Matutuloy ko tong laban na to. Ang isa pang mas mahirap ayon kay Grace ay kung paano ipaiintindi sa mga anak nila ni Benson ang trahedyang tumama sa pamilya nila. Naghahanap na rin daw ang mga ito sa ama. Sabi ko sa asawa ko, Dad, tulungan mo ako. Hindi ko kasi alam kung paano ko sasabihin sa kanila eh. Sabi ko, ano suot ni Daddy? Nakapolo daw na white, nakamaong na shorts, ay na pants. Sabi ko, anong background niya? Color white, Mami. Masaya ba siya? Ako. Oo, masaya siya, Mami. Sabi ko, sige, continue natin to, anak. Binibigyan tayo ng lakas ng loob ni Daddy na at least tapos na yung paghihirap niya. Alam na natin ngayon kung nasaan siya, kaya medyo panatag na rin yung loob ko. At least, wala na siya sa masamang kamay. Nananatiling nakasara ang kabaong ni Benson. Nakapatong dito ang t-shirt na sinuot niya nung pista ng Nazareno. May 4 na taon na raw deboto ng itim na poon si Benson. Simula kasi nung magsama kami, wala namang nagbago sa araw namin. Araw-araw, masaya. Wala, hindi kami nag-aaway for 11 years. Hindi kami nag-aaway. Kaya ang hirap kung paano ko tutuloy ito eh. Pero, pinaparamdam niya naman sa akin, kaya ko to na natitibayin ako nung pagmamahal ko sa kanya. Kuya, we love you so much. We will take care of everything that you have given us. Be in peace.
Apila at hamon ng pamilya sa gobyernong Aquino. Lutasin ang sunod-sunod na krimen laban sa dalawang car dealer. Sana raw, maging maingat ang pulisya para di mabulilyaso ang hustisya para sa kanila. We enjoin the PNP, Philippine National Police, investigative authorities to submit the prosecution only to those whom they have gathered solid proof of guilt beyond reasonable doubt. Fall guys must be spared. We trust the authorities to continue fighting with us until the very end, until those monsters are behind bars and duly punished. Dahil sa pangyayari, nagbigay ng dagdag na seguridad sa pamilya Evangelista ang mga otoridad. Labas-masok din ang mga pulis sa burol para sa pagpapatuloy ng investigasyon. Handa raw magbigay ang pamilya ng reward money sa ikadadakip ng mga salarin. It's a big surprise sa akin na ang daming gustong nagdo-donate. As a matter of fact, may mga nag-donate na walang pangalan. So right now, we're creating a bank account for those willing to donate for the reward. Hiling din ni Mang Arsenio na maibalik ang death penalty. Kaisa sa hangarin niya ng founding chairman ng Volunteers Against Crime and Corruption na si Dante Jimenez at Laura Visconde na bumisita rin sa burol. And we will push for Congress to immediately come up with a bill, enact a law to reimpose the death penalty on this kind of heinous crimes. I think I have to appeal to our authorities, especially the PNP, to at least exert their best effort in order to apprehend the culprits in this brutal killing of Mel, tuloy-tuloy naman ang dating ng mga kaanak, mga nagmamahal at mga kaibigan ng pamilya Evangelista para magpaabot ng pakikiramay. Hanggang Biyernes, mananatili dito sa Loyola Memorial Park sa Marikina ang labi ni Venson. At sa Sabado, i-cremate siya sa St. Peter's Chapel sa Quezon City. Yan muna ang latest mula rito. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Julius Segovia. Puy na raw po ng pulisya kung sino ang nasa likod ng karumal-dumal na pagpatay kina Emerson Lozano at Venson Evangelista. Nagsimula na rin daw ang malawakang manhunt para sa mga suspect. Nakatutok si Chino Gaston. Isa lang at halos tukoy na umano ng pulisya ang mga sangkot sa magkasunod na pagdukot at brutal na pagpatay kina Emerson Lozano, ang driver nitong si Hernani Sensil noong January 12 at sa used car salesman na si Venson Evangelista noong January 13. Nag-umpisa na rin daw ang nationwide manhunt operation sa mga sospek na ayon sa PNP ay kabilang sa isang malaki at armadong sindikato na itinuturing na delikado. Bukod sa may criminal record ang ilang miyembro, natukoy sila ng pulisya sa tulong ng ilang testigo sa dalawang magkahiwalay na insidente. In the next several days, when we have pinpointed and have neutralized this group, and we are positive we're going to solve this case, mawawala na itong pinagagawa nila. Iisa yung ating na-identify so far at na-research na rin natin yung kanyang criminal records and the manhunt operation is ongoing. Pero isa sa mga palaisipan sa mga pulis ngayon ay kung may mas malalim pang motibo sa mga krimen. At hanggang ngayon, hindi pa ganap na masabi ng pulisya kung karnaping lang ang talagang pakay ng mga salarin. Palaisipan kasi kung bakit kinailangan pang pahirapan ang mga biktima bago pinatay at sinunog. It may be carnapping or not. It may be vengeance or not. But we have the facts. People were killed. And we would like to know the motive. Naniniwala rin ang pulisya na mga eksperto at profesional ang mga sospek. Alam daw kasi ng mga ito ang mga paraan para masira ang mga ebidensyang pwedeng makapagturo sa kanila. So you don't see it as a challenge from the group? Kasi parang sinunog na sunugin ka. No, it is more on the apparent attempt to destroy evidence. Gayunman, hindi pa rin maiwasang tanungin kung bakit hindi tuluyang tiniyak ng mga salarin na hindi na matatagpuan ng mga biktima kung talagang pakay nilang burahin ang mga bakas ng krimen. I've been asked not to comment on any details because of the ongoing operations. Pero, I mean, yung problema, hindi ko talaga ma-reveal any of the details. But I'm optimistic on the solution of all of these cases. Hindi lang yung kay isa anak po ni Atty. Lozano, but
other cases. Ayaw magkomento ng task group kung nakabase nga ba sa Central Luzon ang sospek at ang kanyang grupo. Ito'y para maproteksyonan raw ang mga operatibang kasalukuyang ginagapang ang kinaroroonan ng mga salarin. Chino Gaston, Nakatutok, 24 oras. Bigo naman ang pulisya na makakuha ng karagdagang ebidensya sa lugar kung saan nakita ang sunog na bangkay ni Benson Evangelista. Kaya ang pinagtutuunan ngayon ng pansin ang mga posibleng nakasaksi sa krimen. Nakatutok ang GMA News stringer na si Junjun C. Exclusive. Alauna ng hapon kanina nang balikan ng mga miyembro ng binuong task force group ng PNP Nueva Ecija ang lugar na ito kung saan sinunog ang bangkay ni Benson Evangelista noong Biyernes ng umaga. Sinuyod ng grupo ang lugar. Naghukay pa sila sa pagbabaka sakaling may balang bumaon sa lupa ng bariling si Benson. Pero makalipas ang may isang oras, bigo ang task force na makakuha ng anumang karagdagang physical evidence na maaaring makapagbigay linaw sa kaso. Wala naman kasi tayong nakuha ng mga empty shells or slag. Kasi chinecheck nga natin kung maaaring dito binarel or tinapon lang dito. Tanging mga kwitis lang na ito na nakita sa lugar malapit sa pinagsunugan sa biktima. Pinaputok mo ito ng mga magsasaka bilang panakot sa daga. Kaya naman ang mga taong maaaring nasa lugar na lang nung Biyernes na maaaring nakakita sa pangyayari ang pagtutuunan ng pansin ng pulisya. So far, wala tayong naging dagdag na physical evidence pero meron tayong mga witnesses na nakausap pa na maaaring makadagdag sa ating investigation. Malakas ang paniniwala ng mga otoridad na konektado din ang krimen sa pangyayari sa anak ni Atty. Oliver Lozano na si Emerson. Yun nga ang tsuri natin, hindi malayong connected dito dahil nga malapit din yung mga sa crime scene dun sa Tarlac, sa Lapas Tarlac. So hindi naman malayo ang Kabanatuan sa Lapas. At saka pareho yung manner ng execution, yung style, sinusunog din yung mga biktima. So nililink na natin sa investigation sa Lozano case. Bago magtungo sa crime scene ng mga otoridad, nagkaroon sila ng case conference sa Nueva Ecija Police Provincial Office ang mga miyembro ng task force na kinabibilan ng CIDG, SOCO at Provincial Intelligence and Investigation Bureau ng Nueva Ecija PNP. Mula sa Nueva Ecija, Junjun C, GMA News. Bukas na po ang libing ng anak ni Atty. Oliver Lozano. Hanggang ngayon naman, matindi pa rin ang pighati ng kanyang mga naulilang mahal sa buhay. Mula sa Quezon Avenue, sa Quezon City, Nakatutok Live si Ivan Mayrina. Yes, Mel, bagamat nagdadalamhati ay ipinagpapasalamat ng pamilya Lozano ang pagtutok ng buong sambayanan sa kagimbal-gimbal na krimen na umagaw sa isa nilang kaanak. Makatutulong daw kasi ito sa mabilis na investigasyon ng kaso. Sa tindi ng sakit na nararamdaman ng pamilya Lozano, mahirap daw talagang tanggapin ang trahedya. Lalo pat alam nilang dumaan sa matinding pahirap si Emerson bago patayin. Dinukot, binaril sa ulo at sinunog si Emerson na ang gusto lang ay makapagbenta ng sasakyan. Ang doktor na kapatid ni Emerson puno ng sama ng loob. There's a chilling effect. Perhaps not only nakakausap ko na professionals who opted to serve our country. Sakripisyo na po kami rito. No? Hindi ako umalis. Meron na kaming option to go out, but and yet we opted to serve our motherland. Dito sa Lamay para kay Emerson walang patidang dating ng mga nakikiramay. Sa mga mahal sa buhay sila kumukuha ng lakas ng loob. Huling gabi na ng Lamay ngayon ni Emerson. Bukas ang libing. Masakit man daw ang tumamang trahedya sa pamilya. Nagpapasalamat ang padre de pamilya ng mga Lozano sa pagtutok ng lahat sa kaso. Ang mga matataas na opisyal ng gobyerno nagpaabot na raw ng pakikiramay. Si Vice President Jejomar Binay bumisita kaninang umaga. Matagal na raw silang magkaibigan ni Atty. Lozano at nagimbal din daw siya sa nangyari sa anak nito. Kaya naman suportado raw niya ang pagbabalik ng death penalty. Yung sa death penalty yan, sumusuporto na ibalik na ko muli. Of course, mayroong mga strong opposition but kulturang Pilipino itong pinag-uusapan natin. Sa kultura ng Pilipino, kailangan may disiplina.
Makakatulong daw sa investigasyon ang natagpo ang Kia Carnival na ibinebenta ng anak. Gate ni Lozano, malamang ay napagkamalan lang ang anak. May mga kumakausap raw sa kanya ngayon na nagbibigay ng impormasyon sa krimen. National concern na ito, hindi na individual concern of separate agencies of government. I think the concept of the President is total approach to solve not only this incident but to preempt other similar incidents. Sa tingin din daw ni Atty. Lozano, ang serye ng krimeng ito ay maaaring ginawa laban sa pamahalaan. Mo doon sa total impact The entire nation, the entire people is hurt. Madang hapon bumisita si Lauro Visconde sa lamay ni Emerson. Mel, bago na bawi ng pamilya Lozano ang sunog na bangkay ni Emerson sa isang punerarya sa Pampanga, ay may nauna na raw na nagtangkang kumuha sa bangkay. Kung sino ito, Mel, ay isa sa mga tinututukan ngayon ng investigasyong isinasagawa ng pulisya. Samantala, Mel, ngayon lamang ay dumalo dito si Justice Secretary Laila de Lima at siya ay nagpaabot ng pagsiguro na makakaasa ang pamilya Lozano ng buong suporta ng Prosecution Service ng DOJ at gayon din ng National Bureau of Investigation. Bukas, Mel, ang libing ni Emerson, 2:00 ng hapon sa Loyola Memorial Park sa Marikina. Mel? Maraming salamat sa iyo, Ivan Mayrina. Biktima rin ng carjacker ang chef at pinsan ni dating Senador Marojas na si Margarita Forres. Tinangay ang SUV ni Forres kaninang madaling araw sa Makati. Nakatutok si Ian Cruz. Sa ilalim ng bridgeway na ito sa De La Rosa Street, San Lorenzo Village, Makati, sa labas ng Greenbelt Pipe. Ipinarada ng family driver na si Roberto Villanueva ang itim na Toyota Land Cruiser na pag-aari ng restaurant owner at pinsan ni dating Senador Marojas na si Margarita Forres. Ayon sa isang saksi, 12:15 na madaling araw kanina, bumalik daw sa SUV ang driver. Habang may kinakargang labada sa likuran ng sasakyan, 2 armadong lalaki raw ang bumaba mula sa isa ring nakaparadang sasakyan na isa ring SUV. Tinutukan ng family driver ng baril at sa pilitang kinuha ang sasakyan. Isasarado na yung likod, may tumutok sa likod doon sa driver. Tapos mamaya kunti, tinulak doon sa banda ron, pinadapa, mamaya puno kasi ng kutsi, tumakbo na yung kutsi. Matapos matangay ang SUV, doon pala nakahingi ng saklolo si Villanueva sa mga gwardya, pero huli na ang lahat. Kung tutusin nga ay marami nakatalagang gwardya dito sa De La Rosa Street, pero dahil wala raw sila narinig na ingay, ay hindi napigilan ng karnaping at mabilis na nakatalilis ang mga karnaper, tangay ang SUV. Sa PCP6 ng Makati Police, nagulat na nangyari si Villanueva. Agad na naipaalarma ng Makati Police ang plakang ZTG 747 ng nasabing itim na Land Cruiser. Sa ngayon, hawak na ng Makati Police Anti-Carnapping Unit ang insidente at puspusa na ang follow-up operation. Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Hindi naman inaalis sa pulisya ang posibilidad na konektado sa nangyari kina Emerson Lozano at Benson Evangelista ang pagnanakaw sa SUV ni Margarita Forres. Labis naman ang pasasalamat ng driver na hindi siya tinuluyan ng mga suspect. Nakatutok si Steve Dailisan. Nagbigay na ng testimonya sa Makati Anti-Carnapping ang driver na si Roberto Villanueva. Si Villanueva ang driver ng itim na 2009 Toyota Land Cruiser na pag-aari ng pinsan ni dating Senator Marojas na si Margarita Forres na nakarnap pasado 12:00 ng hating gabi kanina. Sa kwento ni Villanueva sa pulisya, habang may nilalagay daw siyang gamit sa likod ng sasakyan, may biglang sumulpot na 2 lalaki sa kanyang likuran. Sinubsob ang kanyang ulo sa SUV, sabay tutok ng baril sa kanyang leeg at tagiliran. Ang mga salari na rin daw ang dumukot ng susi mula sa kanyang bulsa sa kadali-daling tinangayang sasakyang nagkakahalaga na mahigit 4 na milyong piso. Habang nakatutok ng isang kamay, yung tag-isang kamay nila dumudukot sa kaliwat kanan ng bulsa ko. Kaya pati cellphone ko, nakuha nung nasa kaliwa. May sigarilyo pa nga eh. Doon pa ako natawa, no? Kasi masyadong cheap naman yung dating niya, no? Nang mahimasmasan, dali-dali raw inireport ni Villanueva sa among si Margarita Forres ang pangyayari. Labis daw ang panghihinayang niya sa sasakyan, pero laking pasalamat daw niya at di siya tinuluyan ng mga sospek. Habang sinusubsob nila ako, na yung nasa isip ko nga na yung nabalitaan ko nga gano'n na, di ba, yung sinunog pa nga, yung, di ba? So yun kagad ang nasa isip ko, kaya talagang nag-ano na ako, pinabayaan ko na sila.
Ito yung mismong lugar kung saan nakaparada yung nakarnap na Land Cruiser. Meron naman daw mga security ng mga oras na yun pero hindi nila napansin yung pangyayari. Kaya umaasa yung mga otoridad na nahagip ng CCTV camera yung mga salarin para madaling maresolba itong kaso. Kanina tinangka ng Makati Police na kumuha ng kopya ng CCTV sa security office ng mall kung saan tenant si Forrest. Pero pahirapan raw ang pagkuha ng video dahilan kung bakit tumatagal ang investigasyon. Hindi rin inialis ng pulisya na baka magkakaugnay ang nangyari kina Emerson Lozano at Benson Evangelista sa carjacking incident na ito. Kasalukuyan pa rin kami nag-iimbestiga kung related nga rin to. Buti nga, kasi yung isang scheme nung previous incident binabarel, pinapatay, tapos sinusunog pa. Pero ito naman, fortunately, ganun lang ginawa. Tinutukan lang at gunpoint at hindi na binarel. Ito raw ang kauna-unahang carjacking incident dito sa Makati ngayong taon. Noong 2010, 14 na sasakyan ang ninakaw, 8 motor vehicle at 6 na motorsiklo. Payo ng mga otoridad, ugaliing pumarada sa matataong lugar at may presensya ng mga security guard o police. Huwag din daw iiwanang umaandar ang makina ng sasakyan para di agad matangay ng mga masasamang loob. Steve Dailisa, Nakatutok, 24 Oras. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Dagang mainit na balita ihahatid sa atin ni Michael Fahatin. Michael. Salamat, Mel. Iba yung pag-iingat po sa mahalagang kagamitan kapag nasa pampublikong lugar. Sa isang kainan sa Ortigas, isang laptop ang natangay ng salisigang. Tumagal lang ng ilang minuto ang pagnanakaw. Sa huling-huli sa CCTV video, si Rafi Tima nakalerto. 24 eksklusibo. Buong-buong nakuna ng CCTV camera ang modus operandi ng isang grupo ng salisigang na nagpapatunay ng kanilang kapangahasan sa kanilang mga operasyon. Alas 11:30 ng gabi noong Biyernes, kasarapan ng kwentuhan at inuman sa isang restaurant sa Metro Walk sa Ortigas. Walang kamalay-malay ang grupong ito sa masamang balak ng mamang naka-shorts at naka-backpack na ito. Bago umupo, isang kasamahan pa nito ang umikot para kilatisin ang potensyal na biktima, tsaka umalis at nagbantay sa labas ng establishmento. Makikitang lumingon pa ang biktima matapos masagi ang upuan nito. Pero ilang saglit pa, unti-unti nang hinila ng suspect ang backpack ng biktima na nakalapag sa sahig sa gilid mismo ng kanyang upuan. Sa pangalawang anggulo ng CCTV camera, makikita kung paano ginamit ng suspect ang kanyang paa para hilahin ang strap ng backpack. Ang kasamahan naman ito na nasa kalye, lilinga-linga habang hinihintay na matapos ang operasyon. Makikitang lumilingon pa sa direksyon ng magnanakaw ang kasamahan ng biktima. At nang may dumating na waiter, tuluyan ang nailapit ng suspect ang bag ng kanyang biktima. Binuksan ang sarili niyang bag. Kinapa ang laptop sa loob ng bag ng biktima at mabilis na isinilid ang ninakaw na gamit sa dala nitong bag. Sa pag-alis ng biktima, makikitang agad na ring sumabay paalis ang lookout nito na nagbabantay sa kalye. Base sa CCTV footage timer, 1 minuto, 15 segundo lang tumagal ang operasyon. Kaya panawagan ng PNP, huwag maging kampante, lalo na pagdating sa mga pampublikong lugar. Kung pupunta tayo sa isang restaurant at importante yung dala nating gamit, yung bag natin, cellphone o laptop, dalhin na natin pag umorder tayo para at least walang pagkakataon na mawala iyan sa atin. Bagamat nakatakas, kuha naman ang buong operasyon ng mga suspect maging kanilang mga mukha. Malaking tulong para sa mga investigador. Kaya naman maganda raw kung lahat ay magkabit na ng CCTV cameras. Pero mas maganda umano kung maglagay pang establishmento ng sign na may nakamatsyag na CCTV sa kanilang lugar. Pag nakita nila yan, magdadalawang isip yan kung papasok pa ba sila doon o hindi na. Definitely, ma-identify yung ano nila, yung mga personality nila. Rafi Tima, Nakatutok, 24 Oras. Sari-saring produktong pagkain na pawang expired na ang nasa ng otoridad sa Balintawak Market sa Quezon City. At para hindi mahalatang paso na ang estilo ng mga nagbebenta, dinodoktor ang expiry date. Si Oscar Oida nakalerto, 24 exclusive. Bayong-bayong
ng iba't ibang hotdog, processed meat, delata, palaman, gaya ng keso at iba pang mga produkto ang nakumpiska ng mga tauhan ng Quezon City Health Office matapos ang isang surpresang inspeksyon sa may Balitok Market kaya madaling araw. Ayon sa mga otoridad, pawang mga expired daw ang nakumpiska nilang produkto. Ibig sabihin, maaaring maging peligroso sa sino mang makakakain nito. Pero marami pa rin raw ang tumatangkilik sa ganitong klase ng produkto. Tinatamper raw kasi ang expiry date ng mga produkto para magmukhang hindi papasok ang mga ito. Tulad na lang ito, ang expiry date na December 2010, pilit pinagmukhang 2011. Binibenta nila ng murang-mura. Ito daw yung mga pinapalaman sa mga tinapay na tinitinda lang sa mga turo-turo. Ang ilan naman sa mga tinderang nahulihan ng mga expired na produkto, bukod sa di naubusan ng paliwanag, tila may gana pang magalit. Hindi ako magtitinda kung hindi expired. Hindi kasi, kala nila kasi expired ang hotdog ko. Tag-isang plastic lang po yan, nauubos araw-araw. 10 piso lang tubo yan. Halata namang nainis ang ilang mamimili nang mapag-alamang mga expired na produkto pala ang muntik na raw nilang maiuwi sa kanilang pamilya. Nakakasira ho ng katawan yun eh. Hindi na ako kami basta-basta bumibili. Kung ganyan, ngayon lang namin nalalaman na ganyan pala mga tinitinda nila. Expired pala yun, hindi namin alam. Naharap sa kasong paglabag sa Consumer Act of the Philippines ang mga nahulihan ng mga expired na produkto. Oscar Oy na naka-alerto, 24. Bagamat may banta pa rin ang pagbaha dahil sa pabagong-bagong lagay ng panahon, nagsibalikan sa kanilang bahay ang ilang lumikas na residente sa St. Bernard sa Southern Leyte. Nakatutok doon live si Jamie Santos. Jamie. Mel, sinamantala ng ilang residente ng St. Bernard, Southern Leyte ang pagtila ng ulan kanina. Kaya naman kahit walang abiso, umuwi na sila sa kanilang mga bahay. Kahapon, kagyat na pinaalis ng mga pulis sa mga naninirahan sa barangay Mahayahan. Isang barangay na ito sa mahigpit na binabantayan ng mga otoridad tuwing malakas ang ulan. Sa takot na baka malagay ang mga ito sa peligro dahil sa bilis ng pagtaas ng katabing ilog. Pero pagtila ng ulan ngayon, bumalik ang ilan sa kanilang mga bahay. Di raw kasi nila maiwan ang kanilang tirahan at mga alagang hayop. Medyo parang nabunutan na rin ng tinik kasi lumabas na yung araw. Kaya medyo wala ng kaba. Kagabi parang nanginginig po ako doon na yung malamig. Tapos na lang kami nagdesisyon na uuwi lang na lang kami muna. Babantayan na lang daw nilang lagay ng panahon at maghahanda sakaling kailanganin na naman nilang lumikas. Pero ang ilan ayaw napakasiguro at ayaw na malagay sa alanganin ng kanilang buhay, lalo na ang kanilang mga anak. Ramdam daw kasi nila na di pa ganun kabuti ang lagay ng panahon, kaya kahit hirap, sa evacuation centers na lang daw muna sila. Kasi naranasan na rin namin yun noon eh. Yung unang baha, malalim na kasi yung tubig nung bumaba kami sa bahay namin. Dito po kayo matutulog mamayang gabi? Bakit po? Delikado mo ito sa amin kanang dakong taob sa dagat. Oho. Tingin niyo delikado pa rin kahit walang ulan? Dakong taob man. Hindi tuloy maiwasan ng mga naninirahan sa Kapuso Village na mag-alala sa kanilang mga kababayan, lalo na sa ganitong panahon. Alam daw kasi nila ang hirap na mabuhay sa pangamba, lalo na't naging biktima sila ng landslide noon. Mabuti na lang daw at maayos ng kanilang kinalalagyan. Panatag na raw ang kanilang puso kahit maulan sa Kapuso Village. Ang GMA Kapuso Foundation ang nag-ayos ng relocation site na ito. Kasi pag umuulan, wala naman kami iniisip. Asip naman kami dito. Samantala, dahil sa magdamag na pag-ulan kahapon, gumuho ang lupa sa katabing bundok sa barangay Lipanto. Nakaharang pa nga sa kalsada ang mga sanga ng puno na natangay nito. Isang lane na lang tuloy ang nadaraanan ng mga motorista. Mel, minomonitor pa rin ng mga taga St. Bernard ang lagay ng panahon, kaya naman ang ilan sa kanila sa mga evacuation centers pa rin mananatili. Mel? Natutuwa naman ako, Jamie, sa ibinalita mo sa amin na maayos yung ating Kapuso Village dyan sa Southern Leyte. Maraming salamat sa iyo, Jamie Santos. Ito, baliktad. Hindi na muna umuwi ang ilang evacuee sa Nara, sa Palawan, sa pangambang muling bumaha. Yan daw kapag sinabayan ng ulan ng high tide ngayong gabi. Nakatutok doon live si Mark Zambrano.
Mel, dahil sa patuloy na sama ng lagay ng panahon dito sa Nara, Palawan, ang ilang mga residenteng nasa lanta ng tubig baha, minabuti munang manatili rito sa evacuation center. Sinadya ng GMA News ang Barangay Elvita dito sa Nara na ilang araw ding inilubog ng baha. Sa paghupa ng tubig, ito ang tumambad sa amin. Balot ng makapal na putik ang buong lugar. Nagkalat rin ng basurang dala ng rumaragasang tubig. At ang mga bahay halos gumuho na. Ang mga pangitaing ito, ayaw muna sanang makita ni Josephine Padrid. Kaya si Josephine Padrid at ang kanyang 6 na anak, magtitiis na lang muna rito sa Ramon Mitra Jr. Gym. Mabuti na raw maiwan sa evacuation center kaysa makipagsapalaran umuwi sa kanilang lugar. Di pa rin kasi maalis ang kanyang pangamba, lalo pat halos mabura ang Barangay Elvita nitong mga nakarang araw dahil sa lalim ng baha. Saglit lang po talaga, mga agliwan po abutin ng 1 oras. Talaga po nung paglabas po kasi namin sa pintuan ng May 2 days, hanggang dito na po yung tubig. Nung paglabas po namin sa may kalsada, hanggang dito na. Tapos mga ilang oras dinala na po kami dito, baywang na po pa. Bagamat humupa na ang tubig baha sa kanilang lugar, hindi pa rin nakakauwi ang mahigit 20 pamilya mula dito sa evacuation center. Ang kanilang takot, pag nagsabay ang malakas na ulan at high tide mamayang gabi, maaring tumaas muli ang tubig baha. Pero di naman ganap na mapanatag ang mga evacuee rito sa Nara. Nangangamba na rin ang ilang mga magulang sa pagkakasakit naman ng kanilang mga anak. Ang 59 anyos naman si Leonida Abunda, babalikan pa rin ang kanyang bahay kahit anong mangyari. Ngayon hapon, bumalik ko sa aking bahay. Nasira na ang mga dingding. Nangaanod na yung mga gamit ko doon. Ayusin ko kay wala man iba. Mel, ngayong araw ay isa-isang umuwi na rin ang mga evacuees sa kanilang mga tahanan. Pero ang ilan na tuluyang nawala ng tirahan, pansamantalang mananatili muna dito sa evacuation center dahil walang tigil pa rin ng ulan dito sa Nara. Mel, balik sa'yo. Maraming salamat sa iyo, Mark Zambrano. Chika Minute! Kamusta mga kapuso? Narito na naman ako para maghandog ng may init na chika kaya humanda na. Alger Abrenica ibinida ang kanyang machete body sa press launch ng Telefantasia. Alger tatanggap ng modeling award sa Korea. At Yasmin Curdy, nakaharap na sa korte si Baron Geisler na inaakusahan niya ng acts of lasciviousness. Yasmin at Baron parehong naging emosyonal. Ang mga detalye niyan at iba pang chika ihahatid ko sa inyo maya-maya lang. Susunod, exclusive, magkasintahan arestado matapos mag-shopping gamit ang nakaw na credit card. Sa bansang China, wheelchair na may pasyente dumausdos sa wakalator. Pagpaparehistro sa mga prepaid na SIM card, muling isinulong para raw iwas panloloko. At tigil pasada, babala ng mga operator at driver ng jeep kapag hindi pinayagan ang pisong dagdag pasahe. Tutok lang dito sa 24 Oras. Magkasintahan arestado sa isang mall sa Quezon City. Nabuko kasing ang credit card na ginamit umano nila sa pamimili. Nakaw pala. Si Oscar Oida ng Alerto, 24 eksklusibo. Kalaboso ang inabot ng magkasintahang ito matapos umunong mag-shopping gamit ang isang nakaw na credit card sa isang mall sa Novaliches, Quezon City. Tila di raw kasi natunugan ng dalawa na naitimbre na pala ng tunay na may-ari ang credit card na kanilang ginagamit. Kaya nang muli nila itong gamitin kahapon. Kataon na bumalik tong mga suspect natin at dumaan doon sa ginamit nila yung card nga. Tumawag sila sa amin at kami na may pumunta ron. At doon nga po namin na kuha yung suspect. Nang makaharap ng may-ari ng credit card ang magkasintahang suspect, agad niyang namukaan ang isa sa mga ito. Ang babaeng suspect na minsan na raw nag-inquire sa kanyang pinatatakbong dormitoryo. Nag-inquire kasi siya sa dorm namin ng room. Tapos nagpakilala siyang nursing student. Noong araw daw na yon, nawala ang kanyang credit card kasama ng iba pang mahalagang kagamitan tulad ng 2 laptop,
wallet, digicam at pera nag-aalaga ng di bababa umano sa 10,000 pesos. Hindi ko namalayan na nakuha niya yung susi ko dun sa bag ko, yung susi ng room ko, kasi nilak ko po yun. So, nung umuwi ako sa bahay namin para magpahinga, pagbalik ko ng dorm, pagtingin ko, wala na yung mga gamit ko. Sa pag-asang mababawi pa ang ilan sa mga ninakaw na gamit, agad nagsagawa ng follow-up operation ang mga pulis. Pinuntahan natin kung saan nakatira itong mga suspect, pero may na-recover na kami pero kulang-kulang na. At yun daw ay naibinta na kung saan-saan. Tumangging magbigay ng pahayag ang mga suspect kaugnay sa mga paratang sa kanila. Oscar Oida nakatutok, 24 oras. Chika Minute! Rumampa bilang machete si Aljur Abrenica. Si Aljur hinahangaan pala maging sa South Korea kung saan tatanghalin siyang Best Asian Model. Yan ang chika ni Lars Santiago. I-group dance ang nagbukas sa bonggang press launch ng GMA Primetime Telefantasyang Machete. Isa-isang tinawag ang mga artistang kasali habang sinasabi ang mga papel na ginagampanan ng bawat isa. Naroon sina Bella Padilla, Raisa Zenon, Zoran Legaspi, Gwen Zamora, Paul Ravales, Rio Locsin, Noni Bencamino, Stephanie Henares at Charis Solomon. Nang tawagin ang pangalan ng bidang si Aljur Abrenica, lumabas siya mula sa gitna ng mga lalaking nakaigurot costume. Habang rumarampa si Aljur, baka sa mukha niya ang tuwa. Para sa kanya kasi, katuparan ng isa sa kanyang mga pangarap ang nagaganap. Overwhelmed po dahil matagal ko nang pinapangarap ito. At ito na, dumating na. Ito na yung araw ng press con at magpapatunay po sa akin na ako na po talaga si Machete. Inain si Aljur ngayon, hindi lang sa mga babae, kundi maging sa kalalakihan. Dahil ito sa maganda niyang katawan at tinatawag ngayong Machete Body. Ito na raw ang bagong pamantayan ng mga lalaking gustong matawag na Ultimate Pinoy Macho. Pati diet ng aktor, tinatawag na ring Machete Diet. Labis ko po yung kinatutuwayan kapag naririnig ko na po sa iba't ibang tao na nagtatanong at tumatangkilik po sa Machete Diet at Machete Body. Ilang araw namang mawawala sa bansa si Aljur. Pupunta siya sa South Korea bukas ng gabi dahil tatanggap siya ng award bilang Best Asian Model sa Asian Model Festival sa Seoul. Hindi po kasi lahat nabibigyan ng pagkakataon na ganyan eh. Marami pong artista dito sa industriya natin pero para mapansin ka sa ibang bansa, iba pong kategorya yun, iba pong dating yun. Babalik si Aljur sa Pilipinas sa Sabado para paghandaan din ang pagkapalabas ng Machete simula sa Lunes ng gabi sa GMA Telebabad. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happenings. Sa pagbabalik ng Chika Minute, Solen Yusaf, nade-develop na nga ba kay Richard Gutierrez? Mamaya na yan. Time out! Target ng boksingerong si Denver Cuello na maging isang boxing world champion. At para makamit ang pangarap na ito, patuloy na hinuhubog ni Cuello ang kanyang kakayanan at pangangatawan sa tulong ng isang conditioning coach. Maki-time out muna tayo kay Chino Trinidad. Ang kasalukuyang WBC International Minimum Weight Titleist na si Denver Cuello ay isa sa mga nangangarap ng papabilang sa hanay ng mga Pilipinong Boxing World Champions. At sa taong ito, baka makamit na niya ang kanyang inaasam na world title. Ngunit alam ng tubong Kabatuan ni Iloilo na malaking hamon ang pagiging world champion. Kaya naman sa tulong ng kanyang manager na si Aljo Haro, naghanap sila ng paraan upang mapatibay pa ang kanyang kondisyon. Kumonsulta si Denver sa kilalang fitness expert na si Chappie Calyanta na dali-daling sinuri ang overall fitness ni Cuello. Kung sanay man sa halos araw-araw na pagpapakondisyon, ang WBC No. 3 minimum weight contender sa serye ng mga pagsubok ni Coach Chappie, makikita naman kung nagagamit nga ba ng tama ni Denver ang kanyang lakas. Si Denver, malakas yung abs, malakas yung chest muscles niya. Kaya natin palakasin yung likod, kaya natin palakasin lower back, posterior deltoids, lahat yun. Para magkabalance yung katawan. Kasi pag harap lang yung malakas, yung suntok mo, walang bawi. Pag wala kang bawi, mas mababagal yung suntok mo. Nanakit man ang katawan ni Cuello, naiintindihan niyang ang landas tungo sa pagiging isang world champion ay puno ng maraming pagsubok at sakit sa katawan.
Yung stretch namin talaga yung ugat lang. Yung ibang yung stretch na tinuro niya sa akin ngayon, parang panibagong kaalaman. What matters most is that he performs, di ba? And yung nagtatranslate sa performance talaga is functionality of the muscles. Not really kung gaano kalaki yung muscle mo. Same rules apply. Kailangan pa rin mag-work hard. Hindi ka pwedeng walang shortcut sa success. Yan talaga. Chino Trinidad Nakututok, 24 oras. Susunod, wheelchair sa bansang China, dumausdo sa Walkalator. Dalaga sa Cavite, ginahasa na, pinugutan pa. At sagot sa mga text scam, iparehistro raw ang mga prepaid na SIM card. Tutukan lahat ng yan dito sa 24 oras. Isang shopping mall sa bansang China, nakuna ng CCTV camera ang pagdausdo sa Walkalator na isang wheelchair. Dire-diretso pababa yung wheelchair at sumalpok pa sa lamesa. Sakay nito yung pasyente at pati yung caregiver na nagtutulak na wheelchair, nakalagkad sa likod. Kung hindi raw nahawakan ng caregiver yung wheelchair, baka raw mas malala pa ang naging disgrasya. Nagtamo ng mga sugat sa ulo yung caregiver, hindi naman malubhang nasugatan ang kanyang pasyente. Dahil sa naturang aksidente, pinagbawal ng mga wheelchair sa Walkalator na yon. Isa pang karumal-dumal na krimen. Isang dalaga sa Cavite ang ginahasa na, pinugutan pa. Nakatutok doon live si Rafi Tima. Rafi? Nagising sa isang bangungot na Michael itong tahimik na bayan ng Magallanes dito sa Cavite. Sa karumal-dumal na kasong ayon sa mga tiga rito ay isang halimaw lang ang makakagawa. Bukas ang kabahong ni Mary Jane de la Vega habang pinaglalamayan ng kanyang mga mahal sa buhay sa barangay Ordaneta dito sa Magallanes. Pero hindi makikita ang bangkay ng 19 na taong gulang na biktima dahil balot ito ng puting tela. Sa tindi kasi ng tama ng biktima, minarapat ng punerarya na isilang katawan ni Mary Jane. Ginahasa at pagkatapos ay pinugutan ng ulo si Mary Jane ng suspect na ito, si Cesar Catipon, na noy lang umano sa alak at pinaghihinalaan pang nakadroga. Ayon sa dalawang kasama ng biktima ng gabing mangyari ang insidente, naglalakad sila pauwi sa kanilang bahay bandang alas 9 ng gabi nitong Lunes matapos ang isang praktis ng kutilyon nang bigla na lang sumulpot ang suspect. Sa likuran po namin, bigla na lang po siyang sumulpot. Hindi bago po tinutukan po nga sa atin ng itak. Si Mary Jane lang daw ang target ng suspect. Matapos magulat sa pagsulpot ng suspect, nakaalpas pa raw kasi ang biktima. Pero hinabol pa rin daw ng lasing na suspect si Mary Jane. Paglingon ko po nalaban po siya. Bagos nalalaban. Paano niya nasabing nalalaban siya? Naganyan niya po yung tao. Nag-ilaw po sa kanya, saka po nalaglag po yung cellphone. Kaya po namukhaan po namin. Pinamukha po net. Panawagan ng ina ni Mary Jane, kusa na lang na sumuko siya sa mga otoridad. Baliwala na raw ang galit dahil hindi na maibabalik ang buhay ng kaisa-isang anak na babae. 8 ang kapatid ni Mary Jane na pawang lalaki. Wala rin naman ang mangyayari kung ako may magalit. Yun ho lamang. Tanggap ko na kahit ginayon niya ang anak ko at masakit sa akin, tanggap ko siya. Gawa ho nung hindi ko rin naman siya kayang paghigantihan. Dahil ako'y matanda na, babaeng tao. Alangan naman ang mga anak ko'y makisali pa dyan yung mga anak ko lalaki. Di batas na hula. Wala nang tao sa bahay ng suspect mula pa raw kahapon. 2 bahay lang ang pagitan nito sa bahay ng isa sa mga kapatid ni Mary Jane at kung saan siya ngayon nakaburol. Namataan pa raw siya kahapon ng umaga na may dalang bag na puno umano ng damit. Ayon sa PNP, hindi ito ang unang pagkakataon na nasangkot sa kaso si Cesar Catipon. Nakapatay na rin daw ito noong 1990s pero naareglo lang ang kaso. Ganun din, pag taga-taga rin na kanya ang kaso. Same, hindi lang babae, lalaki lang kanya biktima ng araw. Kilala umano mismo ng biktimang si Mary Jane ang suspect na si Cesar Catipon. Bagamat bali-balitang itinakwil na raw ng kanyang pamilya ang suspect, nananawagan pa rin ang mga otoridad sa mga kamag-anak ng suspect na tumulong para matuntun si Cesar Catipon. Michael? Maraming salamat, Rafi Tima. Chika Minute! Nagkwento si Solen Yusaf tungkol sa pag-aasikaso sa kanya ni Richard Gutierrez sa shooting ng kanilang pelikula.
hindi kaya na-develop na si Solen? Alamin sa chika ni Lars Santiago. Natatawang nagtataka si Solen Yusaf dahil kahit saan daw siya magpunta ay tinatanong siya tungkol sa kissing scene nila ni Richard Gutierrez sa pelikula nilang My Valentine Girls. Hanggang ngayon ay hindi pa nakukulan ng eksena pero katakot-takot na panunukso na ang natatanggap ni Solen. That's also exciting for me to do my first kissing scene. I guess I'll be a little bit nervous because there's so many people in the room, but I'm not really scared. Sabi ni Solen, mahusay raw na teacher si Richard dahil tinuturuan siya nito kung ano ang dapat gawin sa mga eksena. Kaya raw pala tinatawag si Chard na the ultimate leading man ay dahil sobrang maasikaso ito sa kanyang nakakatambal. We always, when we review the lines together, because I speak really fast, so he always tells me to go slower, he always gives me different options of how I should react. Iling pa rin ang isinasagot ni Solen sa mga nagtatanong kung na-develop na ba sila ni Richard sa isa't isa sa dalas ng paglabas nila at pagsasama sa mga lakad sa loob at labas ng showbiz. If we were to get into anything or evolve, then it happens in a period of time, not right? Pero ayaw namang magsalita ng tapos ni Solen. Mahirap daw sabihing hindi siya mai-inlove kay Richard. Because for anyone out there, you don't plan, you don't say, okay, this person I'm allowed to like, this one I'm not allowed, this one. So parang like whatever happens, happens. Never say never. I'm not gonna say no, I'm never gonna like him. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. Sa pagbabalik ng Chika Minute, Baron Geisler at Yasmin Curdy nagharap na sa korte. Yasmin, naging emotional. Tutukan yan mamaya. Abangan! Ministro sa bansang Chile kinuyog ng mga rallyista. At magpaparehistro sa mga prepaid SIM card isinusulong sa kamera. Walang patid na pagtutok dito sa 24 oras. Sa selebrasyon ng anibersaryo ng Liberal Party, ipinagtanggol ni Pangulong Aquino ang pagpili niya kay dating Senador Mar Rojas bilang advisor at troubleshooter. Ayon sa Pangulo, kailangan niya ang tulong ni Rojas dahil hindi naman daw siya si Superman. Narito ang aking report. Sa simula pa lamang ng ika-65 anibersaryo ng Partido Liberal, bungad na agad sa talumpati ni Pangulong Noynoy Aquino ang kahalagahan ni dating Senador Mar Rojas sa kanyang pamahalaan. Sasariwain ko lang po sandali. Dito rin mismo sa Club Pilipino, halos 1.5 taon na ang nakalilipas, ang Pangulo ng ating partido, si Mar Rojas, ay nagbigay daan at pinili ang pagkakaisa kaysa pagkakawatak-watak. Nanatiling presidente ng Liberal Party si Rojas, habang si Pinoy ang binotong chairman ng partido. Nagpaubaya kay Pinoy si Rojas nung nakarang eleksyon at tumakbo na lang bilang vice-presidente niya. Natalo si Rojas at dahil tumakbo, sakop siya ng 1-year ban para maitalaga sa gobyerno. Pero ayon sa Pangulo, kailangan ng pakinabangan ng serbisyo ni Rojas bilang chief advisor at troubleshooter daw niya. Ako magiging troublemaker ako sa kahit sino nahahadlang sa programa ng Pangulo. Waterboy man o kung ano man, gagampanan ko kung anong role ang i-assign sa atin ng Pangulo. Nobody will begrudge me yung if I will seek the assistance of people who have competencies to help me address the problems. No, kalokohan naman yung kailangan ko. Ako si Superman. Kaya ko lahat yung mag-isa. Pero may mga anilangan ang ilang kritiko. Di raw kaya maimpluwensyahan ni Rojas ang bawat desisyon ng Pangulo. Ito, sasagutin ko ito ngayon lang at minsan lang, no? Ang aking mga konversasyon sa Pangulo are privileged and confidential. Bilang pagbibigay respeto yan sa Pangulo at saka sa tanggapan ng Pangulo. At the end of the day, it is I who decides. No? Yung the appropriate action at least for the executive department. Pangulo lamang ang maaring magsabi sa kung anong mga napag-usapan namin. Isang paraan yan para candid at tapat at walang paligoy-ligoy. Kung walang paligoy-ligoy ang usapan ni Mar Rojas at Pinoy, ang tunay na magiging papel naman ni Rojas sa administrasyong Noynoy Aquino ay hinantulad niya sa pagkakarpintero. Ang Pangulo ang arkitekto, enhinyero, ang karpintero para sa pagsulong ng kaunlaran sa ating bansa. Pagbukas na yung kanyang toolbox, marami siyang mga kasangkapan doon. May martilyo, may lagare. Sir, kayo po ba yung mahambing na parang martilyo na pupukpukin yung mga matitigas ng ulo sa gobyerno, sir?
Ikaw na nagsabi nun, hindi ako. Hindi, makinis naman ang kutis ko, kaya hindi papel de liha, siguro, no? Michael Bahati nakatutok, 24 oras. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Dahil po sa sunod-sunod na kalamidad, sandaling na ipagpaliban ng ilang mga ulat na dapat po ay naipahayag namin noong pang panahon ng Kapaskuhan. Ngayong gabi, matutunghayan niyo po ito. Ito po ay tungkol sa mga kababayan nating katutubo na malapit sa ating puso ang mga Aita. Halina at muli natin silang dalawin. Sa isang makipot na daan kami dinala ng aming guide papunta sa susunod naming destinasyon. Isang Aita community ang aming pakay sa pagdalaw na ito. Tumawid pa kami sa isang mababaw na ilog. Habang lumalapit kami sa aming destinasyon, ay siya namang pagsulpot ng mangilang-ngilang Aita sa daan. Sa paghinto ng aming sasakyan, kala namin dito na magsisimula ang pamimigay ng dala naming regalo. Hindi pa pala. Naggulat na lang kami nang ang mga batang bumati sa amin ay nagkanya-kanyang buhat ng aming mga dala. Mahigit 1 oras pa raw kaming maglalakad sa loob ng gubat. Kay liksi nilang tinuntun ang daan. Sa wakas, bumungad sa amin ang mas maraming batang Aita. Marami sa kanila tila nagtataka sa mga bagong sangka. Subalit nang matanggap na nila ang handog nating regalo at school supplies, kahit tatamis na ngiti ang kanilang ipinakita. Sakay ng truck, sunod naming tinuntun ang Duwe Resettlement Elementary School sa Tarlac. Tuwang-tuwa rin ang mga bata na nakatira sa taas ng mundo. Kami nagpapasalamat sa pangalawang pagkakataon na dumalaw ang GMA dito sa Duweg Resettlement Elementary School, kahit na ito ay napakalayo at napakahirap ng daan. ng mga batang Aita at iba pang mag-aaral ng Kanaynayan Community School sa Zambales at sa Duweg Resettlement Elementary School sa Tarlac ang nabigyan natin ng inspirasyon dahil sa mga regalo at mga school supplies. Maraming salamat muli sa Procter & Gamble Philippines na nagkaloob ng mga school supplies para sa part 2 ng unang hakbang sa kinabukasan. Maraming salamat din sa lahat ng tumulong para maisakatuparan ng gift-giving project na ito sa mga bata sa Zambales at Tarlac. Samantala, sa mga nais tumulong sa mga projects ng GMA Kapuso Foundation, maaari po magsadya sa aming tanggapan, maaari rin magdeposito sa aming mga bank account o kaya ay mag-log on sa www.kapusofoundation.com. Susunod, Energy Minister ng Chile, sinugod na mga realistang galit sa mataas na presyo ng langis. At exclusive, koalisyon para sa charter change, binubuo. Dating Chief Justice Renato Puno, handang mamuno. Tuloy yung pagtutok dito sa 24 oras. Balita mula sa Chile, kinuyog ng mga galit na realista ang isang opisyal habang papalabas siya ng istasyon ng radyo. Sa tindi ng gulo, halos hindi na makapasok sa sasakyan ang Minister of Energy and Mines. Maya-maya pa, nagkasasakitan na ang mga pulis at ang mga nagpoprotesta. Nagsimula ang protesta ng bawasan ng gobyerno ang subsidy sa natural gas. Nagresulta ito sa pagtaas ng presyo ng natural gas. Si Minister Lawrence Goldborn ang inatasan na magresolba sa protesta, pero bigo siyang makipagkasundo sa mga realista. Balik tayo sa Pilipinas, binubuo na ang isang koalisyong magsusulong sa charter change. At handa raw si dating Supreme Court Chief Justice Renato Puno na pamunuan ito. Nakatutok si Lay Alves. Exclusive. Kahit pa sinabi na ni Pangulong Aquino na hindi niya prioridad ang charter change, bumubuo ngayon ng mga kinatawan mula sa simbahan, academe, labor at iba pang sektor ng isang grupo para isulong ito. Ang isa sa mga aktibo dito, si dating Chief Justice Renato Puno. Tatawagin daw itong We the People for Better Democracy Now. I'm willing to be part of the coalition for the sake of having a better democracy
having a better constitutionalism, better republicanism in the Philippines. Paniwala ni Puno, ngayon ang tamang panahon para amyendahan ng saligang batas. Hindi raw kagaya noon na nabahiran ng pagdududang layon lamang na mapalawig ang termino ng mga nakaraang Pangulo. Mayroon tayong bagong presidente na napakataas ng credibility ng trust rating. Sa tingin ni Puno, kailangan daw na pag-aralan ang balanse ng kapangyarihan sa pagitan ng tatlong pangunahing sangay ng pamahalaan. Masyado raw kasing malawak ang kapangyarihan ngayon ng hudikatura, ang sangay ng gobyernong pinamunuan niya. I think too much power has been vested in the judiciary, especially in the Supreme Court. The Supreme Court can strike down by shade, set aside any act of government, any act of the executive, any law passed by Congress on the ground of grave abuse of discretion. This is a phrase that has no definitive content. And so, this is a phrase that has no definitive content. Matatanda ang ilang beses umalma si Pangulong Noynoy Aquino sa pagbasura ng Korte Suprema sa ilan sa kanyang mga executive order. Kabilang na ang EO number 1 na bumubuo sa Truth Commission na layong imbestigahan ng umano'y mga katiwalian ng Administrasyong Arroyo. Hindi rin daw maganda sa imahe ng Korte Suprema na iisang presidente lang ang nagtalaga sa mayorya ng mga Supreme Court Justices. Kailangan daw na mabago ang sistema rito. Sa ngayon, 14 sa 15 mahistrado ay itinalaga ni dating Pangulong Arroyo. Hindi ko naman sinasabing sila ay hindi impartial, na sila ay hindi unbiased. Ngunit the public perception matters a lot. Ang iba pang issue na kailangang pag-aralan. Naangkop pa ba ang kasalukuyang presidential system of government at bicameral Congress? Ang kawalan ng political equality sa kasalukuyang sistema. Halimbawa na raw ang maliit na representasyon ng mga Muslim sa pamahalaan. Ang pagbubukas ng ekonomiya sa foreign ownership ng mga lupain at negosyo kailangan na rin daw ikonsidera para makahabol ang Pilipinas. Kung sakali raw, ani Puno, ang charter change ang pinakamagandang legasiya na may iwan ni Pangulong Aquino. Sa kanyang sagot sa text message ng GMA News, sinabi ng Pangulo na pag-aaralan nila ang charter change. Bukod sa pag-usulong ng charter change, abala rin si Puno sa Billion Trees program ng Bucor Love Foundation na layong makapagtanim ng 1 bilyong puno sa buong bansa bilang pagtugon sa problema sa pagbaha at global warming. Meron po tayong 45,000 barangays sa buong Pilipinas. If all these barangays will be involved in this project, by next year, when we celebrate Earth Day in April, we should be able to plant and nurture this dream of planting 1 billion trees. Lee Alves, Nakatutok, 24 Oras. Susunod, ang pagharap ni na Yasmin Curdy at Baron Geisler sa korte. At concert ni Janet Jackson sa Pinas, inaabangan na. Tutukan yan dito sa 24 Oras. Nagsuri na si VACC Chairman Dante Jimenez sa mga maestrado ng Korte Suprema. Kasunod dyan ang hinihinging paliwanag ng Korte kung bakit hindi siya dapat kasuhan matapos siyang murahin ng mga Supreme Court Justice. Nakatutok si Sherry Ann Torres. Kayong mga PI kayo! Kayong mga justices dyan! Ito ang reaksyon ni VACC Chairman Dante Jimenez nang malaman na inabsuelto ng Korte Suprema ang grupo ni Hubert Webb sa kasong Visconde Massacre. Dahil dito, kailangan magpaliwanag ni Jimenez kung bakit di siya dapat i-contempt ng kataas-taasang hukom. Kanina mas mahinahon si Jimenez. Nagbago na rin ang tono ng pananalita niya. Magpasensya na rin po kayo dahil talagang yun po ay abot na rin po yun ng galit. Ako po ay tao lamang. At nakita ko po kasi ang hirap na nadanas ni Lauro Visconde. Pero
Hindi gaya ni Jimenez, ang naulilang si Lauro Visconde palaban pa rin ang tono. Kahapon binasura ng Korte Suprema ang motion for reconsideration niya para muling buksan ang kaso. Bukod dito, hinihiganti siya ng paliwanag sa akusasyon niya laban kay Senior Associate Justice Antonio Carpio na siyang gumagapang para i-absuelto sina Webb. Ala kaming pinagsisya pagkat ang lahat na sinasabi namin ay pinag-aaralan din namin kahit paano. May mga testigo raw si Visconde sa akusasyon niya pero di pa sigurado kung gustong humarap ng mga ito. Sasagot daw sa Korte Suprema si Visconde. Sabi naman ni dating Senador Freddie Webb, kailangan suportahan na ebidensya ni Mang Lauro ang kanya mga alegasyon. Para kay Visconde, hindi pa rin daw tapos ang laban para sa katarungan. Ayon naman kay Mang Lauro, may kinakausap na isang grupo ng testigo, ang DOJ-NBI fact-finding team kaugnay sa kaso ng kanya mag-iina. Ang grupong ito, nakabasketball pa raw si Hubert nang gabing mangyari ang krimen sa tahanan ng mga Visconde. Hamon naman ng ama ni Hubert, palutangin ang mga testigong ito. We played basketball with Hubert during the day the crime was committed. Hubert even backs his co-player in the F-homes. I just want to concentrate that these were the real people who killed my family. Sherian Torres sa Katutok, 24 Oras. Nadadawit ngayon ang pangalan ni Angelo Reyes sa kaso ni retired Major General Carlos Garcia sa privilege speech ni Senador Jinggoy Estrada. Sinabi niya imposibleng hindi alam ni Reyes ang pagkamkam umano ni Garcia ng mahigit 300 milyong pisong pondo ng AFP. Si Reyes ang Defense Secretary noong mga panahong sinasabing ginawa umano ni Garcia ang pangungurakot. Hindi rin napigilan ni Senadora Miriam Santiago ang kanyang galit kay Reyes. Kung wala siyang alam pala, ganyan pala kalaki ng pera ang ninanakaw, ay di pala yung Reyes na yon. He is admitting his stupidity. This man is one of the greatest morons in Philippine history. Umalma naman si Reyes sa mga nag-uugnay sa kanya kay Garcia. Naniniwala rin si Reyes na pinepersonal na siya sa usapin. Handa raw si Reyes na umarap sa anumang investigasyon at maging sa lifestyle check. The truth will come out, no? Hindi naman tama that I'm being accused through media. Tapos hindi naman nagpe-present ng evidence. Hindi mo nagpe-present ng proof. Basta accuse lang ng accuse. Chika Minute! Matapos mag-no-show ng 3 beses, sumipot na sa wakas sa pagdinig sa Bukawi Municipal Trial Court ang aktor na si Baron Geisler. Kaugnay ito ng kasong isinampa sa kanya ni Yasmin Curdy na nag-ugat sa umano'y pambabastos sa aktres ni Baron sa isang taping noong 2009. Naging emosyonal pa si Yasmin dahil sa patuloy na pagtanggi ni Baron sa kanya umanong ginawa. Nagulat naman si Yasmin dahil maging ang aktres na si Cherry Pie Picache ay inireklamo ng pambabastos umano si Baron. Ipinaubayo naman ni Baron sa kanya abogado ang pagtugon sa mga reklamo pero nakahanda raw siyang harapin ang mga ito. Wala akong masabi. Nagugulat lang ako sa lahat ng mga pangyayari. Akin lang po gusto kong magtrabaho. Magsalita. Nagulat po ako sa syempre, sabi ko po, ano po yun, nangyari na naman po ulit. Good news naman sa fans ni Janet Jackson. Tuloy na po ang kanyang live performance sa Pilipinas. At dito pa niya napiling i-launch ang kanyang concert tour na pinamagatang Number Ones Up Close and Personal. Gaganapin ito sa PICC Plenary Hall sa February 4 bilang celebration ito ng ilang milestone sa kanyang career. Kabilang ang paglabas niya sa pelikulang Why Did I Get Married 2, pag-release ng kanyang first book na True You, at pagkakaroon niya ng 35 number 1 hits. Media partner ang GMA Network sa naturang concert kung saan may role ang fans sa pagpili ng songs na ipe-perform ni Janet. Limited seats. I'm very excited. Your voices are so important to me and I'm looking forward to seeing all of you and I love you guys. You guys are the best. Thanks for watching Chika Minute. Tutok na uli bukas for the hottest in showbiz. Ako po si Pia Guardo. Now,
Salamat, Pia. At yan po ang mga balita aming tinutukan sa nakalipas sa 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Sa ngalan ni Mike Enriquez, Michael Fahatin at Pia Guanyo mula sa Tahanan ng Katotohanan, ako po si Mel Tiangco. Ito ang GMA, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, walang bahid politika. Serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatuto kami 24 oras.